Bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili nila? Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Gusto ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang, paano natin iguguhit ang West Philippine Sea? Sa kanya galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics, sabi niya. Tayo, sige, ipakita niya sa ano. Itong ganito? Yes. Yeah. Sige. Sige, paano po laban, Sen? Habang Sabi niya, in geopolitics, the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili nila? Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Gusto ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang, paano natin iguguhit ang West Philippine Sea? Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano ba definition ng geopolitics? Ng geopolitics. Bakit? Yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. In dirty, maruming politika. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman, i-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pinatutungkulan na naman siya. Mahilig siya sa ganito eh. Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipay niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson, debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman akong sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila eh. May not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Parang nagmamalasakit siya na. May bahid ng pagmamalasakit, ha? Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? PMA ito Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Bakit niya, ito yung tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa sa Twitter, X. An earnest appeal to Justice Antonio Carpio and Attorney J. Batong Bakal.
Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano, ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kanilang gustong pagtakpan eh. Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakahalataan Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft hindi maliwanag, paiba-iba. Hindi malaman kung saan tutungo. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para palabuin ang issue ng flood control? Doon pa lang ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-charge naman. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? So, imbes na ito ang bigyan niya ng focus, ng attention. Pinaka-focus ng attention sapagkat itong kailangan ayusin mo, naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Dahil ikaw ang chairman yan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana, para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue, may kinalaman sa masalimut na issue na yan, sasabihin mo na naman, wag na kayo makipagdebate. Ano bang pakialam mo dito? Di ba? Lahat gusto niyang pakialaman. Siguro, baka sabihin niya, bilang senador ng bayan, siyempre, baka may pakialam din po siya, Sen, di ba? Pakialaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Ayun. Bakit pagka pagliliwanag, nakikialam ka? Pero yung paglalabo, pinipilit mo. Itong pinag-uusapan natin yung flood control Ito yung liwanagin mo. Huwag mo palalabuin. Hindi pa tapos dito sapagkat kung sakali makakuha kayo ng pipirma. Kung sakali lang magtagumpay kayo, makakuha kayo ng pirma na labing isa. So it becomes the majority report. Okay. Okay? Majority report. O i-adapt natin. Okay? O paano ngayon? Pagtayo mo ngayon, i-depensa mo sa plenary yan. Yun ang Diba? proseso. Yun pala. Ito yung dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Nilimas ang kabang bayan. Hindi mo pa nga naliliwanagan Ang daming malabo dito. Ang daming pinalabo dito. Pati direction hindi na malaman. Pati coordinates. Pati coordinates. Noon pa sinabi ko na pagkatapos tinangka nilang basagin. At tapos bandang huli, inamin na naman. Ngayon sabi niya, I'll make one emphasis. Opo. I will go wherever evidence leads us. Yun na nga, tindi nun, Sen. Natatandaan ko yun. Ano ngayon? Papunta lahat sa sapsap. Nabanggit sa Papunta inyo. lahat sa sapsap Yung ba yung direction, pupuntahan natin ang mga sapsap? Parang yung talagang direksyon niyan, Sen. Kasi ayaw niya paabutin yung palalaking isda Kaya siguro, yung sa paggawa ng West Philippine Sea, Yun ang baka nakitang sinakop nila alternatibo. sapsap lang. Paano yung KIG? Tinatanong ko ulit, titignan po ninyo, balikan po ninyo yung mapa. Bakit po ninyo hiniwalay Ang KIG. ang KIG? Hindi po kaming gumawa niyan, ginawa po ng ating pamahalaan. At nung isubmit po yan sa tribunal, kasama si Justice Carpio, kasama si Batong Bakal. Tapos Ngayon, ang mangyayari ngayon, stopel. Hindi na natin kayang baguhin yun kasi sinabit natin Naisabit dyan. na, Hindi lamang yun, marami pang mapang ganun din ang uri. Hindi lamang yung pinakita, isa lamang yun sa pinakita ko. Pagkatapos sasabihin nyo, merong isang traidor. Tapos kayo ang sasabihin, hindi nagsasalitang hindi teritoryo ng Pilipinas ang KIG. Pagkatapos sa akin yung sasabing, Parang ipinibigay niyo raw ang KIG. pagkatapos hahamunin pa ako sa sinabi kong, whether or not the KIG is part, kayo nga ang nauna iniwalay nga ninyo Pero ano pang original version Alam mo, Sen? kaya hindi ko muna nilabas yan. Ayaw kong kahit papano, siyempre yung gobyerno nagkamali siguro. Bakit gano'n? Pero napilitan na rin ako paano? Sa akin ipinupukol ang pagkakamali na sila ang gumawa. Pagkatapos pagtatakpan nila yung kanilang pagkakamali. Huwag ka mag-alala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000
square nautical miles ng ating territorial sea. Bay, napakalaking bahagi ng Oo. Pilipinas doon, Sen. Yan ay yung pinaka ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, Ito po, Sen, desisyon na po niya ito, ah. Pero, desisyon niya ito. Okay. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona Magaliona. versus Ermita. Okay. Oo. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, Yung maritime rights, limited lang yun. Limited Economic lang po yan rights po. lang yun. Opo. I charge him treason for this. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Territorial rights po yun. Kasi sa ibang bansa, pag pumasok Ayun po ng nga, ibang kaya bansa, ayaw Sen, nilang iba- makipagdebate kasi sasabihin ko lahat ito eh. Hindi na nga makikipagdebate yan, Sen. Hindi, makikipagdebate yan, pilitin nyo. Hindi, sinabi na may ano na eh, may ano Oo. to? premise na- Etin mo, dahil nga sa sinabi ni Ping Lacson Yan. na sinabi niya na geopolitics, ang pagkuha ng impormasyon sa mga traidor, bla bla bla. Opo. Gumawa rin ng pagpapahayag. Itong Justice Carpio, sinabi niya, I intend to revise. Sabi niya, sana ma-revise natin ang Foreign Service Act sa DZBB. Ayun. Interview siya. Ha? Para daw malaman, baka may mga Pilipino na nagsisilbi na foreign agents at binabayaran ng China. So, nasabi na nga natin nung isang araw, nakalimutan niya, yung anak niya nagtuturo sa University of Beijing. So, nagsama-sama sila. Nakikita mo, magdidikit-dikit sa isang larawan na sila magkakasama. Kung basahin mo yung dyaryo ngayon, yung isang manunulat sa, hindi ko alam kung Inquirer yun o Ambet Ocampo. Opo. Isang malapad na dyaryo na lang po. Isang malapad na dyaryo, binabanggit na naman niya yung mga naunang mga mapa na pinagsasaligan ni Justice Carpio na, ayan, sabi niya, hindi kagaya ni Marcoleta na pinamimigay niya. Sabi na naman niya. So, iba, ang narrative nila, gumawa sila ng sariling narrative, sila-sila. Opo. At Na pagkatapos pinamimigay nyo ngayon, lang, merong isang opisyal Oho. ng relihiyon. Opo. Hindi ko nababanggitin kung anong relihiyon, kung anong pangalan, kinocongratulate niya yung ginawang resolusyon ng mga dilawan sa House of Representatives, gumawa ng resolusyon congratulating the gallantry, the valor, Opo. and the yung katapangan, kabayanihan ng mga nakatira sa KIG na magpahayag ng kanilang na gusto yata nila kung gawing persona non grata, parang ganyan. Nakita mo na kung ano yung kanilang ginagawa. Kaya inuudyukan Gumagawa na talaga sila nila ng eh. pelikula. Opo. Kaya si Commodore Tariela, gusto niya akong hilain papunta ron para hiyain nila ako, di ba? Nakikita niyo na kung ano yung kanilang gusto mangyari. Ayun. Kailangan po malaman ninyo, mga kababayan, kung ano po ang buktot na hangarin ng mga tao sa likod ng gumagawa ng isang naratibo. Pero ang batayan po nito ay panlilin lang sa inyo, panliligaw, pandaraya sa sambayan ng Pilipino. Ayun. Pero teka lang, Sen, doon sa punto ng debate, binabanggit mo kayo na ano ba ang importansya at kung halimbawa magkakaroon kayo ng paliwanagan, kasi sabi, may nakikita akong usapan, binigyan na nga niya kayo ng dalawang specific na topic, gusto niyo naman niya, broad, walang topic, baka lalo tayo magkagulo doon. Walang paksang pag-uusapan kasi West Philippines nga lang eh. Yun, Paano nyo i-drawing? Kako lang. Dinrawing nyo kasi, hindi nyo sinama. Kaya nga inunahan ko na eh. Kasi baka sabihin niya, hindi, gusto namin yun. Bakit ganyan ang drawing na ipinadala nyo sa tribunal? Dahil ibig sabihin ngayon, barado na tayo ngayon. Gusto nating baguhin yan. Sasabihin niya, teka muna. Nagsubmit na kayo nito eh. Meron na kayo naunang sinumit eh. Oo. Anong tawag doon? Stoppel. Stoppel palang tawag doon. Hindi, pero sa tingin ko naman baka matuloy pa po yung debate, Sen. Kasi sabi nga namin ni Nelson, sana may mga grupo na pumagitna para pag-usapan kung ano talaga ang topic
Ano ang Basta wag pag-uusapan? lang, topic nga is West Philippine Sea kasi dito na ako minamarkahan na parang ako pa ang nag-traidor samantalang silang pangunahing traidor. Oho. Oh. Ayun. Sabi niya, ito, ano Sana naging maliwanag. Opo. Sa amin, Sen, maliwanag. Siguro sa mga tagapanood natin ay maliwanag din. Kasi merong iba, sabi nga namin, kahit anong paliwanag nyo, ayaw talagang tanggapin eh. Hindi ko naman ginagawa ito para sa kanila eh. Ayun, tama kayo. Wala sila sa akin eh. Alam mo, Opo. mas importante sa akin, yung mga kababayan natin na kayang tumanggap ng katotohanan at Yan. katuwiran. Yung Marami, open-minded. yan ang pinakamarami. Oho. Yan ang ayaw kung kahit sino ilinlangin sila. Oho. Kasi madali silang gumawa ng naratibo, kagaya ng pinidiscuss natin kanina. Ayaw kung may malin lang doon. Ayaw kung may mailigaw doon, mahirap yun. Kaya gagawin ko lahat ng aking magagawa para sa ganun, ituwid ko yung ginagawa nila na yan. Yan ang ayaw nilang discussing ko. Yan ang ayaw nilang paglabanan namin. Kaya nilimitahan kayo. O kaya nililimitahan ako. Yun lang limitasyon maliwanag na doon eh. Oho. Patutunayan niya raw na yung mali yung sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi man lang niya binalikan kung paano, bakit ko sinabi yun. Oho. Hindi makailangan ng debate yun. Balikan mo lang bakit ko nasabi yun eh. Tama. Hindi ba? Sabi ko nga, wala naman kayo pagkatalunan sa So, issue na yun. pagkatapos sinabi niya na, sinabi ko rin ng HIG ay, kung hindi parte ng teritoryo. Hindi ko nga sinabi yun eh. KIG, opo. Kayo nga ang gumawa. Hindi nyo sinabi pero ginawa ninyo, hiniwalay ninyo ang Kalayaan Island Group. Oho. Malinaw na malinaw yun ha. Exhibit A yun. Nilagay pa nila ha. Oho. West Philippine Sea. Pero may hangganan, wala talaga. So kayo pong mamamayan, kayo pong mga kababayan natin sa Kalayaan Island Group, tinuulit ko po, wala po akong sinabi na gusto ko kayong ihiwalay sa teritoryo natin. Sino naghiwalay? Sila po ang naunang iniwalay. 2012 po iniwalay na po kayo eh. Oh. Hindi lang po nila sinasabi sa inyo. Maski si Commodore Tariela, napunta ng Punta Rian, hindi po niya sinasabi sa inyo. Oho. Inuutulang niya kayo. Bakit? 2012, alam niya na ang mapa na yan eh. Ayan po. Oho. Oo nga, no? Sino bang gumawa niyan? Ako ba? Hindi po. Tapos iimbitahin niya ako. Gusto kong pumunta sa tamang pagkakataon. Bakit hindi? Kaya lang, tingnan mo, Jen. Opo. Bakit natin kinakailangan talagang bigyan ng coordinates? Palagi doon ako pumupunta eh. Opo. Ba't kailangan natin matiyak ang hangganan ng saganang atin? Dalawang bagay yan, Nelson. Opo. Merong involved na fiscal policy. Bakit? Ang budget natin ay sasaganang atin lang. Gumawa ka ng West Philippine Sea, hindi kasaling KIG, paano natin bibigyan ng budget yun? Oo nga. Ayan. Oo nga. O baka yung pagpunta ko rin, yung gasolina natin, yung sasakyan natin, Hanggang ano yung lang. pagkain natin na gagawin, baka tayo ma-charge ng technical malversation. Hanggang ganan lang kasi natin, ito lang eh. Oho. Pero balita ko, meron naman doon ata silang Hindi, teka muna yun. Opo, Meron opo. pang isa. Oho. So, dalawa yung pinag-uusapan natin. Opo. Fiscal policy Fiscal Ayan. policy. and operational policy. Ano yung Paano yung operational? enforcement? Oo. Paano yung pagbabantay ng dagat mo? Makakarating ka ba doon? Hindi eh. Hanggang dito lang West Philippine Sea mo eh. Nandun na ako, yung teritoryo nandun. At it may generate 12 nautical miles from Yes the po. baseline. Kaya nga sabi ko nga doon sa interview sa akin eh. Siguro yung drawing na sinabi natin kanina, yan West Philippine Sea 1. Pero gumawa din tayo doon, in-close din natin West Philippine Sea 2 para masama din siya. Yun. Hindi ganyan na kamukha yung drawing ko kanina ay yung isang mapa, yung blue na yung covered na. Yan. Oho. Yan ang tama, yan ang tunay na mapa. Yan ang guhitan dapat ng West Philippine Sea. Ay, Ba't di nila nilagyan? Itong mga blue na ito, Sen. Ayan yung blue doon sa may bandang kaliwa ng ating mapa. Ayan oh. O yan. Kasi nandyan na yung mga Yung pictures KIG. ng Spratlys. Opo. Parte ng Spratlys, ito yung Kalayaan Island Group. At saka, Sen, yan naman, pwede mong ipakiusap dun sa mga may claimants din dyan na ang kine-claim mo lang dyan, Kaya nga negotiation Oo. Kaya nga negotiation eh. Pero dapat, Hindi ganyan ba? ang isipinresent nila. Oo. Oo. Kailangan may paliwanag sa lahat ng mga kababayan natin, lahat ng bahaging ito. Opo. Alam mo ba nung ating i-ratify ang UNCLOS, Oo. Jen? Opo, opo. At saka yung nung i-ratify natin yung ICJ
International Court of Justice Opo. Statute. Parang yung Rome Statute. Pumipirma tayo dyan eh. Oho. Niraratify ng Senado yan. Meron tayong dalawang reservation dun eh. Hindi tayo pasasakop sa kanilang pagdidesisyon kung merong issue ng territory at saka delimitation. Kasi alam natin, magulo yung lugar natin. Opo. So, naggawa tayo ng kulatilya dyan. Ayun, Kaya nga, hindi tayo pumunta sa ICJ nung ilaban natin yung Scarborough Shoal kasi territory yun eh. Meron tayong reservation doon. Ayun, Hindi rin tayo pumunta sa ITLOS dahil meron nga tayong reservation. Pumunta tayo doon sa special tribunal. Oho. Kung tawagin pa nga nila, Permanent Court of Arbitration. Yung arbitration. Mali yun eh. Oho. Hindi Permanent Court of Arbitration yun. Ad hoc lang yun. Pumili tayo ng arbiters. Opo. At yun, nung makapili tayo, sila ngayon ang gagawa ng arbitral award. Pagkatapos na magawa yung ruling na yun, dissolved na yun. Ayun. Now, tingnan mo kung magsalita sila, the Permanent Court of Arbitration. Oo nga, yun din ang... Kailangan maliwanagan lahat ito. Kaya kung pre-willing ang discussion, ba't ayaw ba nila ito para magkaliwanagan? basta usapin, West Philippine Sea. West Philippine Sea. West Philippine Sea, oo. Oo. Oho. Eh, ba't mamarkahan mo yun? Sasabihin mo eh, atin ito. Pagdating naman sa tamang pagkakataon, amin ito, kanya, ang daming kukontra sa'yo, hindi mo alam paano mo paninindigan yung ganun sa'yo. Kasi hindi mo maituro. Hindi mo maituro eh. Oho. Pero dito, pansamantala, initially, tinuro nila itong aming West Philippine Sea. Kaya lang, nilabas naman yung KIG. Labas naman ang KIG. Oo, edi ngayon, ang mali mo ngayon, magkasalungat ngayon yung mapa mo at saka yung definition ng West Philippine Sea na nasa batas natin. Tama. Oo. Kasi sa batas, nandun yung sa West, ang Philippine Sea include KIG, itong sa Scarborough Shoal, at itong sa... And the maritime feature, sabi niya, ng KIG. KIG. Oo. Pagkatapos gumawa sa ka ng mapa, mapa, wala namang KIG. wala naman sila dyan. Salungat. Oho. O paano ipaliliwanag ni Justice Carpio lahat ito? Ayaw nilang pag-usapan ito. Kasi sabi ko nga O kaya bubulagin nila yung tao. Dito lang ako. Nakakita ka ba naman debate? Ikaw nagdidikta kung saan lang gusto mong pag-usapan? ang punto nga dyan, Sen, ayaw magdebate kasi magkakabukingan dyan eh. Bagay, ito, mayroon na kayo isang naibuking no? Ayoko naman ng bookingan. Pero kasi ang ginagawa nila, halatang halata, gumagawa sila ng isang naratibo na akala mo yun ang nangyari. Hindi totoo yun. Gawa-gawa nila, ibebenta nila sa taong bayan. Lalong-lalo na sa mamamayan ng Kalayaan. Oho. Kasi parang gusto nila magalit ang mga taga-Kalayaan sa inyo. Nagagalit ka sa akin ngayon eh. Oho. Nagagalit nga. Pero alam ko naman, dahil ang Pilipino, likas na matalino yan, at pag nalaman niya ang kaibayong pananaw at saka yung kaibayong pagpapaliwanag, alam na nila kung sino sisisihin nila. Ayun. Nung nakaraan, narinig ko, ini-interview yung mayor ng Kalayaan, sinusubuan ng tanong, pero matalino din sumagot yung mayor ng Kalayaan eh. Oho, magaling. Hindi rin nila basta-basta mahira doon sa gusto nila. May mga binabanggit pa raw siya doon sa UNCLOS na yon. Sabi nila, ang UNCLOS daw po ang batas, hindi ang pangalan ng mapa. Talaga pinipilit nila siya na para bagang yung mapa na gagawin. Walang halaga yan. Hindi mahalaga yung mapa. Importante yung... Ayaw mo naman sundin yung obligasyon mo sa ilalim ng UNCLOS. Pinagagawa ka naman ng coordinates. Ayaw mo namang maglagay. O paano mo rin matutukoy ang hangganan mo? Maski pa paano makwentahin, maling-mali sila eh. Bakit nga ganun, Sen? Retired Supreme Court Justice. Ang kanyang statement, no need to announce coordinate of outer limits. Pero ang UNCLOS, ang sabi, you have to publish. Mas marunong pa siya sa UNCLOS eh. Wala na tayong magagawa doon. Hindi ba niya nabasa kaya yung ano? Nabasa niya siguro pero hindi niya maintindihan. Nakita, hindi maunawaan. Wala akong konklusyon na ginagawa. Paano gagawin mo? Kaya naman niyang magbasa. Palagay ko naman, yung kanyang... bilang isang abogado hukom, talagang palabas na talaga dapat yan, Sen. Paano nga ang gano'n? Ba't sasabihin niya na hindi na kailangan? Samantalang ang sinasabi ng artikulo, kailangan. Linaw-linaw. Lalong-lalo. Ang kinukot niya kasi, yung principle. Sabi ko nga sa iyo, in an ideal world, na walang disputants, walang claimants, baka sakaling okay na tayo dyan. Isang perfectong daigdig ang... Sinasabi ko nga sa iyo, ang dami sa lahat ng panig, ang daming claimant, nag-o-overlap ang ating exclusive economic zone. Okay sana, Sen, yung principle, kung wala yung UNCLOS na mismo may utos eh. Hindi ba? Andyan, utos na nga, linaw-linaw eh. Yun pa nga eh. Hindi ba? Paano mo ngayon
i-execute yung gusto ng mga batas natin. Sabi ng Administrative Order Order 29, Namria, gumawa ka na ng mga chart at mga mapa na may coordinates. I-submit mo, i-deposit mo sa UN. Kasi yun ang utos. Secretary ng General. UNCLOS, Yun ang utos. Opo. Kaya sinunod niya. Kasi Sinunod alam dapat, nila yung ano ng UNCLOS eh. Oh. Ngayon, sa Section 4, Section 3 yun eh. Sa Section 4 sinabi, DFA, makipag-coordinate ka sa NAMRIA, mag-submit ka ng formal map ng Pilipinas reflecting the West Philippine Sea. Oo. O ayaw mong gumawa ng coordinate, paano ka makakagawa ng mapa? Oo. Meron ka ba nakakitang mapa na dinrawing mo lang, wala ka namang batayan? Ito yung gusto kong sagutin nila. Ayaw nilang ayaw ba nilang i-discuss natin? Kagaya ng ginagawa natin ngayon? Parang ayaw nila sa niya kasi magkakaalaman eh. So, So ito meron pa ako itatanong sa kanya kung sakasakali magharap kami. Naku, baka ano yan? Oh, di, wag na, indirect. wag na, Wag baka sa ibang mamaya. ano, baka kami tamanggap po yung hamon eh. Di ba? Sabi naman makikipagdebate raw po sa inyo. Sabi ni Ka Norbert Del Rosario, Jen, Nelson, Asen, 42 years po yata. Napagit natin 32 years daw eh. Pero ang kanya daw kwenta ay 42 years pala. Mas mahabang taon pala, Sen. Since 1980, ano. Oo. Hindi, 1994. Kwentahin nyo nga. 94. 94 pala. Kasi 84 yung nabanggit kanina. Hindi, 1994. 1994 Tama hanggang... yun, 20, Nung yung force ng yung ibig sabihin, yung kapangyarihan niya ay umabot na sa atin, 1994. Ayun. Yung opo. 1984, nung i-ratify natin. Aha. Okay? Nung pumirma tayo, 1982, nung nagganap na naging ano sa atin, Aha. it entered into force Opo. ay 1994. Aha. Kaya 32 years na, 32 sabi ko years, nga, tama, opo. ayaw ninyong gawin ang obligasyon. Ayaw Ayaw yung sumunod. sundin. Ayaw Ayaw yung sundin yung sundin. utos. Ang utos ng Article 74 UNCLOS. Bakit? Aha. Sabi niya, hindi na kailangan. O sino paniniwalaan natin? Siya o yung UNCLOS? Sinong paniniwalaan ng mga international community? Dapat tayo ay bahagi ng international community. Opo. Ang pinag-uusapan natin ay karagatan, apektado ang ating international relations. Opo. Kaya, ang umiiral na batas, pasakop tayo doon. May karapatan tayo sa ilalim ng batas na yan. Pero higit sa lahat, meron din tayong obligasyon. Ano, puro rights lang ang kukunin mo, yung obligasyon ayaw mo. Hanggang ngayon, wala nga tayong ginagawa. Ang NAMRIA, 14 na taon, hindi niya may drawing. Ito namang UNCLOS na sinabi 75, 32 years na, hindi pa natin nagagawa. Aha. O pagkatapos ang lakas ng loob natin, atin ito. Okay na, kayo na.